Magandang araw mga mag-aaral sa ika-6 na baitang ng Kayawan Elementary School. Ako ang inyong guro sa Filipino 6, Binibining Jocelyn F. Mendoza. Sasamahan at gagabayan ka sa talakayan sa ating MLC, napapangkat ang mga salitang magkakaugnay. Mga bata, inaanyayaan ko kayo na makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagkikinig ng mabuti at pagsagot kasama ang inyong mga magulang at tagagabay. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga gagamitin sa ating pag-aaral. Ihanda ang inyong lapis o ballpen at papel, at ganoon din ang ating learning activity sheet. Alam mo bang may mga salitang magkakaugnay sa Filipino? Kung matututuhan mo ito, mapagyayaman at mapapalawak mo ang iyong bokabularyo. Ang pagpapalawig ng ating bokabularyo ay nagaganap sa ating pang-araw-araw na pagkikipag-usap. Maraming pagkakataon na nauunawaan mo ito sa mga salitang ginamit. Maaari rin sa mga salitang narinig, mga bagay na iyong ginagawa at iyong ginagamit na nagsisilbing daan sa pagdaragdag ng iyong kaalaman, lalo na sa pag-unawa sa salitang ginamit. Ang pagbibigay ng mga salitang magkakaugnay sa iba't ibang paraan ay isang pagkakataon na mapalalawak ang iyong bokabularyo. Naranasan mo na bang makapulot ng isang bagay? Ano ang ginawa mo rito? Hinanap mo ba ang taong nagmamay-ari at sinauri ito? Ano ang naramdaman mo noong naibalik mo ito sa kanya? Ngayon, basahin natin ang isang kwento. Alamin mo kung anong ginawa ng pangunahing tauhan. Tama kaya ang kanyang ginawa? Ayon natin ang kwentong pinamagatang Ang Pitaka na sinulat ni Minerva M. Villanueva ng Del Pilar E.S. Magdadapit hapon, dumidilim na ang paligid. Magulo na naman ang isip ni Rhoda. Kakalam na naman ang sikmura ng kanyang mga anak. Tulad ng mga nagdaang araw, matutulog na naman silang gutom. Wala silang makain. Wala siyang maihain. Ngunit paano? Pinagmamasdan niya ang mga anak na naglalaro sa palaruan sa plaza. Kung bakit ba naman kasi pinagbabawalang lumabas sa mga tao. Malaking epekto ang dulot ng pandemya. Hindi tuloy siya makapangalakal. Hindi makaipon ng mga basyong bote, dyaryo, at mga plastik. Lumabas si Rhoda. Susubukan niya makiusap sa kapatid na makahiram ng bigas na may sasaing. Sa kanyang paglalakad, ay nabangga siya ng nagmamadaling lalaki. Natumba siya, ngunit hindi siya tinulungang tumayo. Iniwan siya nito. Sa kanyang pag-aayos sa sarili, ay napansin niya ang isang pitaka. Pinulot niya at tinignan ang loob nito. Laking gulat niya nang makitang maraming lamang pera at ID ang pitaka. Napaisip siya kung sasauli pa niya ito sa may-ari. Nang tignan niya ang pitaka, ay nakita niya ang larawan ng nakabangga sa kanya kanina. Nanaig sa puso niya ang kabutihan. Hinanap niya ang lugar ng may-ari at isinauli niya ito. Humingi ito ng paumanhin sa nangyari at nagpasalamat sa pagsasaoli ng kanyang pitaka. Bilang pabuya naman, ay binigyan siya ng sapat na halaga upang makabili ng pagkain ng mga anak. Ibinahagi niya ang karanasan sa mga anak upang magsilbing aral sa kanila. Ngayon, ay sagutin mo ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang suliranin niya? Bakit lumabas ng bahay si Rhoda? Karapat-dapat bang tularan ang kanyang ginawa? Kung ikaw ang nasa kanyang katayuan, gagawin mo rin ba ang ginawa niya?
Mamaya, magkakaroon tayo ng mga pagsasanay, kaya naman makinig kayong mabuti. Huwag kayong mag-alala, tiyak na kayang-kaya ninyong sagutan ng mga ito. Basta't makikinig lang kayo sa ating leksyon at talakayan. Mula sa kwentong binasa, may mga salitang magkakaugnay sa iba't ibang paraan. Halimbawa, magdadapit hapon, dumidilim na ang paligid. Ang salitang magdadapit hapon na, ang kahulugan ay malapit ng gumabi, at ang salitang madilim ay magkaugnay. Mapapansin na ang salitang madilim ay tumutukoy sa takatangian. Ang ugnay ng salitang magdadapit hapon at dumidilim ay ayon sa katangian. Tiningnan niya ang mga anak na naglalaro sa palaruan sa plaza. Ang salitang palaruan ay may kaugnayan sa plaza. Ang palaruan ay karaniwang matatagpuan sa plaza. Ang ugnayan ng salitang palaruan at plaza ay ayon sa lokasyon. Hindi tuloy siya makapangalakal. Hindi maipon ang mga basyong bote, dyaryo at plastik. Ang pangangalakal ay maiuugnay sa salitang basyong bote, dyaryo at plastik. Matutukoy na ang basyong bote, dyaryo at mga plastik ay uri ng kalakal. Ang mga salitang makapangalakal at basyong bote, dyaryo at plastik ay may ugnayan sa uri. Sa kanyang pagtayo ay napansin niya ang isang pitaka. Laking gulat niya nang makitang maraming laman na pera ang pitaka. Ang pitaka ay naglalaman ng maraming pera. Ang salitang pitaka at maraming pera ay nag-uugnay ayon sa gamit. Ang pitaka ay nagsisilbing taguan ng pera. Ang ugnayan nila ay ayon sa gamit. Natutukoy at naunawaan ang salita sa pamamagitan ng pagtukoy ng kasing kahulugan. Isa pang paraan ay ang pagtukoy sa mga salitang may kaugnayan dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga salitang magkakaugnay, mas mapalalawak ang bokabularyo. Napalalawig ang kaalaman sa mga salita sa pamamagitan ng pagkilala sa mga kahulugan at pagpapangkat o pag-uugnay ng mga salita. Ang salitang magkakaugnay ay mga salitang maaaring kaugnay ng isang konsepto o kaugnay na kahulugan ng isang salita. Ang mga salitang ito ay maaaring gamitin sa mga katangian ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Tandaan mga bata, matutukoy ang pagkakaugnay ng mga salita ayon sa gamit, uri, lokasyon, ugnayan sa kulay o pinagkukunan nito. Naintindihan ba ang ating leksyon mga bata? Mabuti naman kung oo ang iyong sagot. Ngayon, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa ating talakayan. Ilabas na ang papel at lapis at humanda sa pagsasanay para sa unang gawain. Basahin natin ang panuto. Tukuyin ang paraan ng pagkakaugnay ng mga salita ayon sa gamit, bahagi, lokasyon o ugnayan sa kulay. Isulat ang sagot sa grapikong talahanayan. Salitang magkaugnay, pagkakaugnay. Halimbawa, watawat, tagdan. Ang pagkakaugnay nila ay ayon sa lokasyon. Gawin mo naman ang mga sumusunod. Unang bilang, langit, bughaw. Pangalawang bilang, dagat, bangka. Pangatlong bilang, ibon, pugad. Ikaapat na bilang, kalabaw, kariton. At ang ikalimang bilang, dingding, bahay.
natin kung tama ang iyong mga kasagutan. Ang pagkakaugnay ng salitang langit at bughaw ay ayon sa kulay. Sa pangalawang bilang naman, ang pagkakaugnay ng dagat at bangka ay ayon sa gamit. Sa ikatlong bilang naman, ang pagkakaugnay ng salitang ibon at pugad ay ayon sa lokasyon. Sa ikaapat na bilang, ang salitang kalabaw at kariton ay nag-uugnay ayon sa gamit. Ang salitang dingding at bahay naman ay magkaugnay ayon sa bahagi. Ngayon naman ay ating sukatin ang iyong kaalaman sa ating aralin. Basahin natin ang panuto. Basahin at piliin ang magkakaugnay na salita sa talata. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Halimbawa, bagamat may tuturing na isang maliit na bansa ang Pilipinas, sagana naman ito sa mga likas na yaman. Ang mga yamang ito ay mula sa malalawak na katubigang nakapaligid sa kapuluan at yamang mula sa kapatagan at kabundukan ng bansa. Sana ay mapangalagaan ng mga Pilipino ang kayamanang ito ng bansa. Ang salitang magkaugnay ay ayon sa lokasyon, ang bansa at Pilipinas. Mo naman ang sumusunod. Ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang anyong lupa. Ang mga anyong lupang ito ay makikita sa iba't ibang rehiyon ng kapuluan. Mga kapatagan, talampas, burol, lambak at kabundukan na nababalutan ng makakapal na gubat. Ang mga ito ay dinarayo ng mga turista at magandang pasyalan dahil sa mga tanawin. Pangalawang bilang. Ang bansa ay isang kapuluan. Sa pagitan ng mga isla ay mga katubigan. Maraming likas na yaman din ang dulot ng ating mga katubigan. Malaki ang natutulong ng mga dagat, ilog, lawa, luok, bukal at talon sa iba't ibang panig ng kapuluan. Anong mga salita sa talata ang magkaugnay ayon sa lokasyon? Bilang naman, ay hanapin ang mga salitang magkaugnay ayon sa pinagkunan. Sa mga kagubatan nanggagaling ang mga trosong pinagkakakitaan ng maraming tao sa ating bansa. Ang mga kabundukan sa Pilipinas ay mayayaman sa mina ng ginto, pilak, tanso, karbon at iba pang mineral. Ang mga yamang ito ay inaangkat din ng mga karating bansa. Isang katangian ng wikang Filipino ay ang pagiging malikhain. Iba't ibang paraan ng malikhaing paggamit dito, dala ng pagbabagong pinalaganap ng media. Sa mga tula, awit at spoken word, ay ilan lamang sa mga masasining na paggamit ng wikang Filipino. Sa ikalimang bilang naman, ay hanapin mong salitang magkaugnay ayon sa kulay. Maraming dayuhan ang nawiwiling mamasyal sa lalawigan ng Zambales dahil sa malinis na dalampasigan at magagandang tanawin nito. Sa araw, makikita ang kulay asul na karagatan at ang malagintong araw sa paglubog nito. Halos sa kahabaan ng baybayin ay may mga beach resort na maaaring tuluyan ng mga bisita. Palakpakan ang iyong sarili
dahil kayo ay nakinig ng mabuti. Inaasahan ko na tama lahat ang inyong sagot. Subalit kung hindi, ang mahalaga ay ginawa ninyo ang inyong makakaya upang masagot ang mga ito. Isang maganda at masayang araw na kayo'y nakasama ko na naman sa inyong pakikinig. Muli, ito ang inyong Teacher Jo na nagpapaalala na sumunod sa ating health protocols. Mag-ingat palagi, hanggang sa muli, paalam!